Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. Siya nga pala, maraming salamat dun sa mismong unang episode namin, no, sa pilot episode, sa support na binigay ninyo. Kaya please, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel tsaka sa mga social media pages. Ngayon, napaka-interesting nung topic natin. Kasi ito yung common na na-encounter ko sa social media, tapos maraming mga questions tungkol dito. Yung topic natin, protecting yourself from narcissists. So let's break it down. Pero before natin sagutin, syempre, kung paano ba natin ipoprotect yung sarili natin sa narcissist, mahalaga syempre na malaman muna natin, no, yung difference nung actual na diagnosis, halimbawa nung isang taong may narcissistic personality disorder doon sa commonly na nakikita din natin sa social media. And paano din syempre siya nakakaapekto kung paano natin nakikita yung narcissism, 'di ba? Kasi example, sa social media, nakikita natin yung mga term na narcissistic. Minsan nga narcissist yung term na ginagamit. Madalas ginagamit yung term na 'yan para i-label yung isang tao na nakikita nilang confident, o kaya naman masyadong meron siyang parang grandiosity, ganyan, o kaya sine-self-promote niya yung kanyang kung ano man. And then now observe na emotionally immature. Pwede rin halimbawa masyadong strong yung presence niya. So anything na parang doon nagfo-fall, minsan napapansin ko, nililabel na kagad. Minsan nga kapag nagkakaroon ng disagreement, nagtatalo, nagiging argumentative yung isang tao, ganyan. Kasi nga, strong yung personality, nililabelan kagad na may pagka-narcissistic daw. Ayan. So, pero dapat malinaw tayo. Ano ba ibig sabihin nung NPD or yung narcissistic personality disorder? So, again, itong pinag-uusapan natin ha, hindi ko to sasabihin para mag-diagnose kayo ng makakakilala ninyo or naiisip ninyo, at saka yung i-share ko naman din kasi talaga, hindi ito yung actual na signs and symptoms ng NPD. Ito lang yung mga common na may encounter natin. So pag sabi natin NPD, ito yung persistent pattern of grandiosity. No? Ano ba ibig sabihin ng grandiosity na yun? Yung makikita mo yun sa sarili niya, no? Paano siya nagmamanifest sa kapag ka-interact mo siya, gusto niya parang siya yung sentro din nung paligid, no? Puwede rin halimbawa yung strong need for admiration, ayan mapapansin natin 'yun sa kanya kapag, meron tayong mga kuwentuhan ganyan, magkukuwento siya tapos laging sa kanya nakasentro, na para bang dapat laging ina-admire mo siya, ganyan. Pero siyempre may mga nuances 'yan na nagbibigay na ako ng babala ngayon kasi again baka mamaya mag-diagnose kayo diyan. And common din na nakikita natin dito yung mukhang mababa yung kanyang empathy or yung kanyang sensitivity do'n sa pangangailangan ng isang tao, hindi siya gano'n ka-sensitive 'no, so mababa yung kanyang empathy. And dahil do'n sa tatlong core feature na nakikita natin, yung isang taong may narcissistic personality disorder 'no, kasi personality problem siya, naapektuhan yung mismong kanyang personal life. May mga specific area na sa buhay niya talaga na hindi na gano'n ka-functional, meron na talagang impairment, and may times nagiging danger na siya hindi lang do'n sa mga tao sa paligid niya kundi pati na rin sa sarili niya, 'no? Yung ganitong klaseng mga descriptions na na-mention ko kanina na medyo connected do'n sa clinical 'no, ine-emphasize nito na, ah gano'n yung itsura niya 'no, hindi man yun ito yung full pero masasabi natin na yun yung core feature niya. And mapapansin kasi natin kapag pinag-usapan din natin yung nuance nung mismong NPD, hindi lang siya laging gano'n ka-observable din 'no. Usually makikita mo kasi sa social media parang anyone na mukhang, strong yung presence or parang masalita and all that, parang narcissistic kaagad. Pero hindi kasi gano'n yon in reality. Meron din tayong type na, may NPD na very vulnerable 'no. Hindi siya yung type of person na very, tulad nung na-mention natin na very open kung mapapansin mo 'no, kung makikipag-interact. May iba parang vulnerable, may pagka-defensive, shame prone siya.
Siya din yung type of person na pwedeng masyadong sensitive siya pagdating dun sa mga criticism ng mga tao sa paligid niya, ganyan. So, hindi siya laging kung papaano din siya pine-present sa social media. At saka, hindi rin yun laging parang siya yung masamang tao, ganyan. Kasi may mga tao na may NPD tapos nag-a-ask talaga sila ng professional help kasi gusto nila maging functional, gusto nila mag-work yung life nila para sa kanila. Kaya importante na ma-keep in mind natin na not every person with NPD is abusive and not every abusive person has NPD. Kaya tulad ng sabi nga natin, di porket hindi kayo nagkasundo, nagkasagutan kayo, nagtalo kayo kasi toxic yung tao na to, sasabihin mo kagad na narcissistic siya. 'Di ba? Hindi automatic yun na gano'n. Talagang toxic talaga siya, puwedeng abusive siya, pero hindi necessarily na may NPD siya. And gano'n din, hindi porket na siya ay may NPD, automatic na abusive siya. So, importante na nililinaw natin yung label na yun kasi kapag laging gano'n yung ginagamit natin, maapektuhan din kung papaano natin i-a-address yung problema. Example nun, instead na halimbawa ma-address natin yung mga problema, pero dahil may judgment na dun sa kausap mo, sinabihan mo siya, narcissistic ka, ganyan. Instead na makikinig yung tao sa'yo ngayon, magiging defensive siya. Magagalit din siya sa'yo. Instead na magkaroon ng open communication, hindi na mapag-uusapan kasi may judgment. So, bukod dun, lumalabdaw din yung pagtingin natin, lumalabnaw or parang bumababaw yung pagtingin natin dun sa NPD or sa mga tao talagang may pinagdadaan ng ganun, no? Kasi nga, kung saan-saan na lang natin siya ginagamit, na-overuse siya. So, hindi na natitreat ng maayos, di ba? Kung minsan, yung mga issues. O, kasi lahat na lang, narcissistic. Oo. I mean, ayoko naman, hindi ako nagagalit, no? Kasi kailangan linawin ko, baka sabihin, nagagalit si Rian dahil ginagamit yung mga, hindi naman, kailangan lang maging mindful tayo. Kasi tulad nga ng sabi ko, masyado nating nadya-generalize siya. Siyempre, sinasabi naman natin na yung mga naapektuhan ng ganitong klaseng may traits ng narcissistic, siyempre, importante focus natin sa kanila, 'di ba? Paano sila mas masuportahan, paano sila tulungan. Pero at the same time, importante din yung tamang paggamit para kahit papaano, nare-remove din natin yung shame para dun sa mga taong may posibleng narcissistic personality disorder na mag-ask ng help. Dahil minsan, kapag lagi nating na-overuse yun, tapos pinapakita natin na talagang evil, na parang evil talaga sila, alam mo yun, nandun din yung shame nila na lumapit na din sa mental health professional kasi yung feeling ay parang wala na silang pagkakataong magbago. Kasi ganun din yung pagpapakita sa social media, di ba? Na parang ay wala na yung pag-asa kasi narcissistic na yan. Pero sa totoo lang, may mga way naman kung paano din sila mas matutulungan, di ba? Pero baka sabihin na iba, baka pag nandun yan sa therapy, lulukohin lang din kayo, mamanipulate lang din talaga kayo niyan. Well, may pagkakataon, di ba, na siguro nga, pwedeng hindi niya masabi ng totoo din yung mga nasasabi niya. Pero kung titignan din naman kasi natin, sa therapy naman kasi, kailangan talaga, nandun yung honest communication. So, yung mga ganitong klase na ma-observe or yung mga comments ng mga tao sa, tungkol sa NPD pag sa therapy, nag-work naman siya. Na-identify naman yun ng therapist at bahala na sila mag-usap doon, hindi magtalo na mag-usap kung paano siya mas matutulungan. Kung hindi siya nakakapag-open up, ibig sabihin may mga dapat pang i-workout si therapist doon. So, may mga ganyan kasi akong comments na narinig. Pero going back, yun, pag pinag-usapan natin yung NPD, meron tayo nakikitang impairment na dyan, tsaka dysfunctionality. Yun yung clear din na na-identify natin, no? May impairment, may dysfunctionality. Pag sabing impairment, hindi na hindi na napipilayan na yung different areas ng life niya. Halimbawa, pagdating sa relationship, dahil nga meron siyang ganong klaseng diagnosis, na ma-observe na nagfo-fall na yung kanyang relationship sa friends, pwedeng sa partner, pwede rin sa family kasi mahirap pakisamahan, hindi siya ganun ka-open o kaya hindi siya ganun ka-sensitive sa needs, may pagkakataon na po pwede nagiging manipulative na siya, etc. etc. So, hindi talaga, hindi na nag-work. Pati sa trabaho, maapektuhan din eventually, etc. etc. Ang mahirap sa ganitong klaseng issue, yung mga taong may narcissistic personality disorder, hindi sila lumalapit sa psychologist ng basta-basta. Kasi nga, ang pakiramdam nila, wala namang problema sa kanila.
'di ba? Ang mga yun nga lang, yung distress nanggagaling sa kanila 'no. Madalas yung mga tao sa paligid nila yung naapektuhan. So, bihira na agad-agad na nagsisik sila ng consultation. Madalas, lumalapit sila kapag nakikita na nilang nagfo-fall na yung different areas ng life at yun yung nakakalungkot. Kaya sana just in case na may mga nakikinig ngayon na feeling mo, nagbabasa ka nung mga, nababasa mong article tungkol sa NPD o kaya naman nakinig ka ngayon dito tapos na-feel mo na, hala parang yung feature na na-mention niya parang, nakikita ko 'to 'no, sa partner ko, kaibigan ko, kung sino man. Well, puwede naman na makatulong 'to para ma-raise yung self-awareness and mag-seek ng consultation sa mental health professional para mas matulungan ka na mas maging functional at siyempre mas mabawasan na yung impairment na 'yan, ano? Ayun, so going back, yung narcissistic traits ba halimbawa, narcissistic traits ba, puwede ba 'tong mag-change? Puwede ba 'tong mag-change over time? Well, yung narcissistic traits, kadalasan produkto kasi 'yan ng ano, iba't ibang sitwasyon or iba't ibang factors. Siyempre depende 'yan dun sa ugali, depende din 'yan sa pagpapalaki nung mismong magulang niya, 'di ba? Ano ba yung nano-normalize din sa bahay, sa form of attachment, importante din 'yun. Meron din ba siyang na-encounter ba halimbawa na trauma? Meron bang impact halimbawa yung pag-o-overpraise o kaya yung pagiging overprotective dun sa bata? Kasi may mga studies na may kinalaman yung sa pagiging overprotective din. So, maganda na i-check nyo rin yon para ma-identify din nyo. Kasi baka mamaya ikaw din ngayon as a parent, meron kang anak, di natin alam na meron din pala tayong ganong klaseng influence na dun sa bata. So, pwedeng tingnan natin yung mga areas na yun. So, hindi naman siya something na basta na lang nangyayari. So, may mga nagko-contribute. So, importante na tayo mismo, sinusubukan din nating i-check no, yung ating mga sarili, baka tayo din ay nagko-contribute kung bakit nangyayari yung mga bagay na to, no? Pero siguro to answer din kung ito ba ay nagbabago over time, nagbabago din siya. No, nagbabago din siya. Kadalasan nga lang, syempre dahan-dahan siya. Kasi nga babalik tayo, personality problem siya, disorder siya, 'di ba? So ibig sabihin, pag sinabing personality at dinescribe natin 'yan sabi ang definition na 'to sa mga nakikinig na psych major diyan ito, alam niyo tong definition na 'to. Ito yung relatively permanent traits and characteristics, 'di ba, that give both consistency and individuality to a person's behavior. So, yun yung talagang definition ni personality, 'di ba? So, ibig sabihin, sa mahabang panahon 'yan na na-develop yung kanyang personality. So, kung siya ay may disordered personality, i-imaginein mo yan, 18 years old above na yan. So, ibig sabihin, kung i-unlearn niya yung mga natutunan niya na yon, kung paano siya nagkaroon ng narcissistic traits, no, matagal-tagal siya na i-work out. Kaya, importante ngayon yung pagpasok ng therapy. Kasi, kailangan niyang matutunan yon one by one o kaya one day at a time, no, na ma-unlearn yung mga maladaptive behavior, yung mga traits halimbawa na nagko-contribute kung paano siya halimbawa nakaka-harm sa sarili or sa ibang tao and all that. So, mahalaga ang therapy, nagwo-work siya. Kailangan lang siyempre check ninyo kung sino yung mga therapist na talagang mag-fit in dun sa mismong problem ninyo, no? So, importante din syempre dito na ma-recognize din natin yung pattern. So, papaano ba 'no, papaano ba natin mare-recognize yung pattern na 'to? So, yung common natin na encounter dito, bakit daw yung mga narcissist 'no, meron silang tendency na i-blame yung mga nangyayari sa mga tao sa paligid nila. Oh, so siyempre yung question din dito, paano naman naapektuhan yung mga tao sa paligid nila kapag lagi silang bine-blame? So, magandang question yun, bakit? Kasi napapatanong ka dun sa pattern na yon na common 'no, sa kanila. Well, commonly kasi yung blaming, ano yan, form of defense din siya, 'di ba? Nandun yung ayaw mong harapin yung accountability, 'di ba? Kaya ine-externalize natin yung problema na hindi ito problema ko, problema mo 'yan, 'di ba? Hindi na workout, hindi sila natulungan kung papaano harapin yung ganong klaseng mga issues na yon na okay lang naman magkamali, okay lang din naman na harapin mo yung mga problema mo. Pero kasi sa kanila, 'di ba, kailangan kasi alam mo yung parang kang perfect ka, 'di ba? Perfect ka, ang galing-galing mo, 'di ba? So, siyempre ayaw nilang tanggapin yon sa kanilang sarili, bi-blame nila yun sa'yo, "Ikaw may problema, hindi ako 'yan, 'no, fault mo 'yan, hindi 'yan sa'kin."
Ngayon, kung titignan din natin, sabi ko nga dahil 'to ay form of, defense 'no, sa narcissistic, yung mga criticism, 'yan, yung mga failure, yung mga, small disappointments na 'to, puwede kasing ma-trigger yung shame nila sa sarili nila. Tsaka pupuwedeng makaramdam sila ng at some point humiliation and siyempre threat 'yun sa ego nila or yung self-esteem nga na tinatawag. Kaya i-externalize nila 'yun. Ngayon, yung gano'ng klaseng feeling, sa isang normal na tao kasi na walang gano'ng klaseng, issue 'no, puwede natin ma-tolerate 'yun, eh. Inaa-allow natin yung sarili natin na makaramdam ng discomfort, yung pain, halimbawa yung shame. Tapos siyempre nandun din yung part na after natin maramdaman 'yun, 'di ba, may mga support system tayong lalapitan, tapos tutulungan tayo ng support system natin para kahit papaano ma-overcome yung gano'ng klaseng feeling. Sa kanila kasi hindi yun madalas na gano'n. O hirap sila sa pagkakaroon ng support system din and madalas yung kanilang ang nagagamit na way ay yung pagiging passive-aggressive o kaya naman yung pag-project o kaya naman yung pag-blame tulad nung sabi natin kanina. Well, in terms of, narcissism pagdating dun sa, kung papaano nila mina-manage yung kanilang mga nararanasan, na-o-observe sa mga clinical reviews 'no, na yung narcissism daw ay may problem daw in terms of, pag-manage ng kanilang self-esteem. 'Pag sabing self-esteem, ito yung self-worth nila, yung kanilang halaga. Meron din silang problem sa pag-manage nung shame or nung hiya, 'di ba? At the same time, yung kanilang emotion din, oo. In terms of kapag may mga na-encounter silang gano'ng klaseng situation, 'di ba, na-corner sila, na-feel nila na parang nasisisi sila or hindi sila gano'n ka-perfect makita ng mga tao, yung gano'ng klaseng mga perception, nate-threat sila doon. So, hirap silang i-manage yung mga bagay na yon 'no. Kaya kapag gano'n, dahil meron silang problema, kung titignan mo, a-analyze mo din, may tendency na kaya sila nahirapan na mag-take ng accountability kasi hindi na-demonstrate sa kanila kung papaano yun harapin, kung papaano yun i-manage. Kaya sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga parents, 'di ba? Importante na matulungan po ninyo yung mga anak po ninyo na kapag pinapalaki niyo sila, minsan hayaan niyo sila na makaramdam ng disappointment. Hayaan niyo sila na makaramdam kung minsan na hindi sila perfect, na may times nagkakamali sila. Paano nila tatanggapin yung failure? Paano nila tatanggapin yung mga criticisms? Paano sila magiging sports? Kaya dapat sana hinahayaan niyo makipag-interact sa ibang mga bata. At syempre at the same time, hinahayaan niyo silang maging bata na hindi dapat laging sila yung nag-i-insist na lagi silang tama. Kasi mamaya di niya namamalayan, 'di ba, gano'n na pala yung nade-develop do'n sa bata 'no. So, i-watch out niyo rin 'yon kasi malaki yung contribution ng parenting din kung papaano nade-develop din yung ganitong klase kapag sa adult life na, ayan. So, siyempre importante din na ano 'no, na i-watch out natin yung ating mga sarili. Kasi siyempre, pinag-uusapan natin narcissistic traits, 'di ba? And hindi naman siyempre natin 'to inopen yung ganitong klaseng topic para lang pag-usapan yung mga taong may gano'ng klaseng diagnosis. At some point kasi na-encounter ko na at napag-isip-isip ko din, tayong mga ano 'no, pupuwedeng walang diagnosis nito, meron din naman tayo at some point na share ng mga signs tulad nung narcissistic traits. Oo. So, kung meron man tayong dapat matutunan sa mga nababasa natin online kahit papaano, nandun yung pag-raise ng self-awareness na, teka, nagiging entitled ba ako masyado? May times ba na nagiging excessive ba yung ano ko, yung respond sa mga tao at talaga bang itong mga pinapakita ko ba, may excessive admiration ba? Tama ba yung pagtanggap ko ng criticism? Hindi ba parang lagi na lang akong tama? So, 'di ba kung titignan mo, tinutulungan din tayo kahit papaano na makapag-reflect. Oo, nagfi-fit in ba ako dito? Hindi naman na isa-self-diagnose mo yung sarili mo, pero at least napapaisip ka, nagre-reflect din ba 'to sa atin? Kasi at some point, oo, may mga maliliit 'no, na na ano tayo 'no, na naiko-connect or naire-relate dun sa mga signs and ano nila na manifestation. So, nagse-share din tayo at some point sa kanila kahit hindi man pasok dun sa clinical diagnosis. Ayun. So, kung meron man tayong dapat matutunan dun, again, yung mindfulness doon. Ayan, so ano pa ba yung dapat nating tingnan 'no, para kung sakali, ito na nga dahil diniscuss na nga natin 'no, yung ano itsura ng isang tao na talagang may narcissism. Ano naman ba halimbawa kapag sakali na nandito na tayo sa point na nandiyan na siya,
meron tayong kakilala, family member na talagang nakaka-interact natin at posible talaga na siya ay narcissistic, anong pwede nating gawin para ma-protect natin yung ating mental health, 'di ba? Una dito, yung gagawin natin, syempre dapat dino-document natin. Importante na, meron tayong record for evidences, 'di ba? Kasi siyempre 'pag ganitong level na narcissistic ano na talaga, personality disorder, may malaking impact na 'yan sa relationship, eh. So ina-assume ko talagang hindi na siya simpleng away lang. Kaya importante na do-document mo yung mga pangyayari. O para kahit papaano meron kang proof. And it's also important na logical ka kapag nagkakaroon kayo ng, ah conversation. O hindi yung madali ka din siyempre na may influence niya or hindi yung madali ka halimbawa na persuade niya na ganito ka nga talaga. Kasi yun yung tendency nun, eh, puwede ka ma-manipulate ng ganitong klase ng tao. O kapag paulit-ulit niyang sinasabi sa'yo na ganito yon, ganito yung ginagawa mo, kahit hindi naman yun, puwede ka mapapaniwala. So, kailangan maging ano ka dun, maging aware ka sa sarili mo. Gaano katotoo yung sinasabi niya. Pero kung dino-document mo yun, nakikita mo talaga kung gaano siya katotoo kasi nakikita mo yung reality sa hindi gano'n ka-reality 'no, ng pangyayari na siya lang yung nagke-create para sa'yo. Importante din siyempre na kapag ina-approach natin yung isang taong ganito, na kalmado tayo, 'no? Kasi ganyan, eh, minsan talagang dina-drag ka niya sa drama. Oo, so maganda na hindi tayo nagjo-join sa gano'ng klase ng drama, hindi ka alam mo yung wala siyang napo-produce sa'yo na na response na gustong-gusto niya, na tipong sisigaw ka, tipong makikipag-away ka or makikipagtalo ka kasi gusto niya yun, eh. Hindi ka sasama dun. So, be calm, 'no? Maging kalmado tayo. Make sure natin na meron tayong enough na composure kapag kausap natin sila at dapat clear sa'yo kung ano yung problema. Kasi babalik-balikuin niya yan, eh. Babalik-baliktarin niya yun. So, kung madali kang malito, so medyo talo ka do'n. Importante na dapat aware ka doon sa mismong issue. Hindi dapat nababago, hindi yun na babali. And of course, nandito na yung papasok sinasabi natin, be assertive. Assertive in a sense na, hindi, ito yung sinasabi mo, ito yung totoo. Nagsa-stand ka dun sa ground mo. Ayan, para maramdaman niya din na, hindi to yung someone na kaya-kayanin ko lang or makakayanan ko lang, no? O kaya naman, isa din sa pinaka ginagawa na strategy din ng iba, no, yung hindi sila masyadong nagre-react. Oo, hindi na sila nagre-react at all. So, bahala ka. Kasi kapag walang napo-produce sa'yo, mas mahirap para sa kanya na ma-identify kung ano yung next, no? Ayun, so ngayon, ano yung puwede din natin gawin 'no, para siyempre mas ma-approach natin yung relationship ng mas may clarity at saka self-protection. Anong gagawin natin? Kunwari naiintindihan na natin na nasa spectrum siya, 'di ba? Malinaw na din halimbawa na may pagka-self-centered siya. So, anong gagawin natin dun sa relationship, oo, para kahit papaano, eh, mas magkaroon tayo ng clarity din? Well, puwede nating gawin siyempre na, kilalanin pa natin lalo yung ating sarili, ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Oo, kasi madaling sabihin na ano, mag-stay sa relationship, eh, 'di ba, or umalis sa relationship. Pero sana last resort natin 'yun 'no. At saka may iba naman kasi wala naman silang option talaga totally agad-agad na umalis sa relationship. Kung sakali man na nagde-deal ka ngayon sa isang narcissistic partner, 'di ba? Importante na nire-ready mo din yung sarili mo. Ano ba yung mga pinapahalagahan mo, gaano ka ba ka-ready, gaano ka ba ka-safe. Importante na i-consider mo yung mga bagay na yon. Importante din na mag-seek ka ng mental health professional, no? Help sa mental health professional para mas alam mo at customize kung ano yung type of help na kailangan mo. So, para maproteksyonan mo yung sarili mo, importante din na meron kang emotional and social support. Kasi kapag meron kang emotional and social support, nava-validate din yung experience mo, eh. Nakikita mo kung gaano katotoo itong mga nangyayari. At least nalalaman mo at naririnig mo din yung mga specific steps na pupuwede mo ding gawin. Kaya sana kung sakaling may pinagdadaanan ka, hindi ka mag-isa. Isama mo 'tong mga taong mahalaga sa'yo para nakikita mo at naririnig mo kung ano yung mga dapat din na gagawin. Ayan. So, ano nga ba 'no, ano nga ba kapag kunwari, may mga questions tayo 'di ba siyempre at some point na gusto natin malaman, okay ang hirap, ito pala yung itsura ng may NPD tapos, yung mga taong puwedeng self-centered pero not necessarily may diagnosis sila. Paano natin ngayon madi-distinguish 'di ba?
madidistinguish or madidifferentiate yung isang tao na pwedeng masyado lang siyang self-centered, pero hindi naman siya talaga totally someone na merong NPD. Papasok doon yun sa sinabi ko kanina na, well, kung hindi naman siya umaabot doon sa point na talagang meron ng impairment or yung parang dysfunctionality sa different areas ng life niya, at some point kahit papano nakikinig naman siya, sinusubukan niyang magbago, yun nga lang hirap talaga siya, well, pwede din naman na, yun, meron lang talaga siyang pwedeng traits, pero hindi necessarily na NPD, no? Pero syempre, going back, minsan, kailangan mo din i-consider yung mental health mo. Kasi minsan, isipin mo, wala siyang diagnosis, pero sobrang toxic naman ng tao, so magtitiis ka ba? So, hindi ko naman sinasabi magtiis ka. Kailangan kilalanin mo nga yung sarili mo, di ba? Kaya mo ba? Kaya ba magstay? Yung mga pinapahalagahan mo ba, pinapahalagahan ng tao na to? 'Di ba? Yung mga mahal mo ba, kahit papaano ba, na-appreciate niya? O yung mga ganon. So, meron din ba siya kahit papaanong effort para nandyan yung maayos na well-being mo? 'Di ba? Kasi yun yung kailangan din na kino-consider natin. Hindi lang yung may NPD ba siya o wala. Siyempre at the end of the day, kailangan i-consider mo ano ba yung nararamdaman mo din sa relationship na yun. Kasi ikaw lang yung makakasagot nun kung aalis ka talaga o hindi. So, check yourself, gaano ka ba ka-safe? At kung gaano ba ka-okay sa'yo yung mga nangyari. Regardless kung siya ay may narcissistic personality disorder or wala. Kasi baka toxic naman talaga. 'Di ba? Ano din ba yung kailangan natin i-consider? 'Di ba? Kung sakali na i-maintain ba natin, nililimit natin o end natin yung relationship. Bukod sa na-mention ko dun sa psychological safety kanina, mahalaga din dito na i-consider mo din yung readiness mo. Kasi tulad ng sinasabi ko nga kanina, nandun yung safety, nandun yung pinapahalagahan mo, sure, aware ka naman na hindi niya nga talaga totally pinapahalagahan yun. Before ka umalis, yung readiness. Yung readiness mo doon sa relationship. O kaya naman, pwede rin naman sa family member kasi at some point, last resort na umaalis talaga tayo sa family natin na hindi na ganun ka okay sa mental health natin, 'di ba? So, yun, yung readiness na yun, importante bukod din doon sa psychological safety. Ngayon, ano pa yung pwede natin consider pagdating dito? Well, mahirap kasi, no, mag-navigate ng relationship. Mahirap mag-navigate nung relationship in terms of ganitong issue na meron halimbawang traits ng narcissistic. Paano ba natin totally talaga mamamanage yung ating sarili, 'di ba? Na hindi natin napapabayaan kasi at some point kapag nasa isang ganun kang sitwasyon, mabilis nating nalulost din yung self natin 'di ba? So paano natin ina-navigate yung ganung klaseng experiences, relationships? Makakatulong yung pagkakaroon ng self-compassion. Makakatulong yung nagkakaroon ka ng self-compassion or yung self-kindness. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakikinig ka dun sa sinasabi nung tao na yun na ikaw yung problema. Kasi tulad nga ng sabi natin, may tendency silang i-blame yung mga issues, di ba? Na hindi sila issue kundi ikaw. Ngayon, kung mapapansin mo, kaya nga importante emotional and social support Kasi baka mamaya siya lang ang nagsasabi nun. 'Di ba? Siya lang ang nagsasabi tapos ikaw inisip mo talaga totally ikaw ay yung mali. So check mo din maigi, totoo ba? Totoo ba talaga yung sinasabi niya sa'yo? Kilalanin mo maigi yung sarili mo, no? And ito lang, may twist lang tayo kasi may mga na-encounter pala ako na nasa isang relasyon talaga na narcissistic talaga. Hindi siya diagnosed pero nandun yung mga signs and symptoms, no? May mga iba unofficial talaga. Halimbawa, yung buong paligid niya, family niya, na-convince nung partner na na talagang ang problema ay yung biktima. So ngayon, mahirap na ma-identify, hala, paano ako, 'di ba? Paano ko malalaman ngayon yung sarili ko kung ako ba talaga yung mali o hindi? Kasi maraming mga tao sa paligid ko nagsasabi na ako yung mali, 'di ba? Yun, mahirap, 'di ba? 'Pag ganyan maganda mag-seek ka ng mental health professional para kahit papaano ma-identify mo kung ano yung reality sa sinasabi lang sa'yo. Pero kung meron ka talagang isang tao na mapagkakatiwalaan, kaibigan, hindi man family, at least kaibigan,
na makakatulong para ma-identify kung gaano katotoo tong sinasabi sa'yo, yun, matutulungan ka nun. Pero yun, importante yan. Kasi ang hirap talaga i-manage nung ng ganitong klaseng relationship kasi nagcha-change yung mismong reality natin eh. May chance talaga minsan na naku-convince nila yung mga tao sa paligid natin na ito ka kahit hindi naman. Nababaliktad ba? 'Di ba? So importante yon. Pero sana at the same time, nandun din yung self-awareness mo sa sarili mo na kung ganito parate yung situation, worth it pa ba magstay? Kasi parang, aantayin mo pa ba ma-diagnose siya? Kailangan pa ba talaga yun kung ganito naka-toxic yun? Di ba parang, yung nakikita kong joke online na pinapakita yung difference ng ganito yung snake na ganito yung pattern ng balat ng snake na may na merong yung lason, ganyan. So ganito yung snake daw na walang lason or hindi ka mapopoison talaga, 'di ba? Aantayin mo pa ba yun? Syempre tatakbo ka, 'di ba, kung sakali na hindi ka ganun totally ka familiar, 'di ba? So kung alam mong delikado para sa iyo at hindi ka kasi sure, importante ini-evaluate mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan antayin na talagang kailangan pa ba ng diagnosis before ka umalis, ikaw pa rin yung makakapag-identify nun kung toxic. Kasi, again, may mga tao talaga na hindi talaga nagmamatch sa atin, no? And the mere fact na hinahanap mo yung sagot sa podcast na to at nakikinig ka, umabot ka dito na almost matatapos na ako para hanapin yung signs kung dapat ka ba magstay o hindi, bakit? Di ba? Yun yung question. Na-question mo yung sarili mo. And the mere fact na nagko-question ka doon, bakit may doubt, di ba? So, importante yung i-check mo. Oh, yun na yun eh. Feeling ko baka alam mo na yung sagot. Oh, kasi nag-stay ka eh. Nag-stay ka dito, naghahanap ka ng science and validation. So, malinaw na dito, di ba? Sabi ko, hindi kailangan merong diagnosis para malaman kung aalis ka o hindi. Tsaka again, na-mention ko kanina, hindi lahat ng may NPD ay abusive. Hindi rin lahat ng abusive ay may NPD, di ba? So, talagang toxic lang talaga minsan yung isang tao. Oo. So, yon malinaw na siya, ha? So, ngayon, ano pa po pwede natin gawin para kahit paano naman kung sakali naman na hindi naman talaga totally ganun kalala yung sitwasyon, di ba? Mukhang may pag-asa naman, paano pa siya syempre mas mag-i-improve, no? May improve yung quality ng relationship. Well, importante na matutunan natin na mag-communicate kahit gaano pa kahirap. Kahit pa gaano kahirap na i-open up yung mismong issue na yon, di ba? Importante pa rin yung mga tough conversations kasi dito lang talaga sa paraan na to na nalaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Paano siya mag-a-adjust, paano ka rin mag-a-adjust sa kanya, di ba? At syempre kahit pa paano maging open ka, mamaya ikaw pala yung toxic, no? Nakikinig ka dito tapos ikaw pala yung toxic. Dapat yung ganong klaseng awareness din natin na may possibility maging toxic tayo, dapat open din tayo. Kasi yung hinihingi nating accountability din dun sa mga tao sa paligid natin, dapat may same din tayong energy na binibigay sa sarili natin na dapat accountable din tayo sa actions natin. Babalik din sa atin yun. So tignan din natin yun, ha? Dapat pantay yan. At the same time, importante din syempre na maging mindful tayo dun sa pattern. Gaano ba talaga kadalas yung pattern na nakikita mo na ganito yung problema? Gaano ba siya paulit-ulit? Kasi kung paulit-ulit din siya, ayun, baka may kailangan na tayong gawin, bes. Bangon-bangon na tayo, no, ayusin na natin. Kasi kung umuulit yung pattern, may mga dapat tayong matutunan. So, may kailangan tayo i-break na cycle. Ganun na yun. And syempre, paniwalaan natin yung impact nung nangyayari sa atin. Hanggang kailan ka pa ba mag-aantay para makita yung impact na to sa buhay mo? 'Di ba? So, gaano ka ba ka-willing, 'di ba, na mag-take ng risk? Importanteng masagot mo din yan. Siyempre, at the end of the day, importante din talaga na meron tayong healthy boundaries. So, sa healthy boundaries na to, yung hinahayaan kang huminga, nandun yung sense of individuality mo, 'di ba? At the same time, ganun ka din dun sa partner mo, inuunawa mo din siya, may individuality din siya. At hindi porket na hindi kayo nagkakasundo sa mga bagay-bagay, tatawagin nyo na isa't isa na narcissistic. Hindi natin ginagamit ng basta-basta yung mga terms na ganyan, ha? Pwedeng hindi lang kayo nagkasundo, pwedeng hindi lang talaga totally okay, but it doesn't mean na narcissistic yung isang tao. Judgment na yon agad kapag ganun, ha? So, importante na pakinggan natin yung isa't isa. So, ngayon, ang key takeaway lang natin dito sa mga ebas ko, dito sa, sa mismong episode natin, malinaw
na ang narcissistic personality disorder ay official diagnosis, 'di ba? At malinaw na sinabi natin na sana hindi na tayo dumagdag dun sa pag-overuse ng term na 'to. O kasi nagiging mababaw tuloy yung pagtingin natin sa mga taong nagsa-struggle sa may ganong klaseng diagnosis at mas matulungan sila. At the same time, kung sakali namang walang diagnosis pero ginagamit natin yung mga term na 'to kung saan-saan, nagbibigay tayo ng judgment dun sa isang tao na sana naging maayos yung communication, naging maayos yung quality ng relationship, pero dahil nagkaroon ng ganong klaseng judgment, hindi na totally na work out, no? So sana gamitin natin yung mga specific terms na nagde-describe dun sa situation. Huwag natin gamitin din kung saan-saan as much as possible. At malinaw din na na-mention ko kanina, kung meron din tayong dapat na matutunan, ay ito yun. At some point, meron din tayong shared na experience dun sa mga taong may pagka self-centered. No? Ito yung invitation sa ating lahat na at some point, okay lang na hindi tayo lagi yung spotlight sa mga conversations, sa mga situation. At some point, okay lang na ibigay yung spotlight sa ibang tao. Wala namang masama, di ba? Okay lang din kung hindi tayo laging ina-admire at tayo naman yung nag-a-admire sa iba. 'Di ba? So magandang invitation siya sa atin, no? Para mag-reflect dun sa ating relationship, sa experiences, kung paano pa natin i-improve yung ating sarili. Kasi at some point, may mga ganun talaga tayong characteristics din. So ayun, maraming salamat sa pakikinig. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at nag-resonate kayo sa ating topic. Tandaan, hindi kayo mag-isa. What you're going through ay may mga taong talagang handang makinig sa inyo. So sana i-share nyo ito sa inyong mga special someone, napakadami. Share nyo to sa inyong someone na baka feeling ninyo kailangan niya. Kasi baka nakukulong na siya sa sitwasyon. So again, this is Rian Portuguese. Until our next breakdown. This is Crossroads Media.